Matapos ang labanan, umupo si Kay sa ibabaw ng tumpok ng mga natalong katawan, malalim ang iniisip. Nabahala niyang napagtanto na bagamat balak lang niyang iwan ang boss na may pulang buhok at ang mga tauhan nito, ang pag-abandona sa kanila ngayon ay maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Maingat na ang mga tao sa kanyang bagong kulay itim, at nangangamba siyang kung mamatay ang mga lalaki, kakalat ang tsismis na isa siyang halimaw na nagnanakaw ng kapangyarihan. Nataranta sa ideyang maituring na kontrabida, dali-dali niyang hinalughog ang bag ng boss. Tagumpay niyang hinugot ang isang bote ng kumikislap na pulang personal ink, isang mahalagang item para sa pag-recover. Sa pilitang ipinasubaw ni Kay ang likido sa lalamunan ng boss at ng kanyang mga tauhan, pinanood habang unti-unting bumabalik ang kanilang kulay, sapat lang upang manatili silang buhay. Pagkatapos, ginabayan niya ang mga bagbog na lalaki sa mabatong lupain. Sa mataong silangang pasukan ng Shining City, naabala ang isang gwardya ng isang ingay. Natagpuan niya ang boss na may pulang buhok at ang kanyang mga alipores, magkakatali, bagbog at walang malay, iniwang parang isang idiniliver na pakete. Nagtaka ang gwardya kung bakit tila kupas ang kanilang kalagayan. Nakatago sa malapit, napabuntong hininga si Kay sa ginhawa na hindi siya nahuli. Habang tumatawag ang gwardya sa gathering hall, ikinatuwa niyang tama ang naging desisyon niyang painumin sila ng tinta at umasa siyang palalagpasin na lang ang insidente. Habang naglalakad siya palayo sa lungsod, pasan ng mabigat na sako, pinapanatag niya ang sarili na kung may maging problema man, tiyak na tutulungan siya ng kapitan. Dumating si Kay sa workshop ni Marie, kung saan abala siya sa trabaho. Tinanong siya ni Marie kung saan siya nagpunta, at humingi ng paumanhin si Kay, ipinaliwanag na may tinupad lang siyang request galing sa assembly hall. Pagkatapos ay ngumiti siya ng pilyo, sinabing may sorpresa siyang dala. Binuksan niya ang sako at nagulat si Marie sa kanyang nakita. Ibinunyag ang isang nakasisilaw na bante ng makukulay na chromatic ores, mga natira mula sa request na sadyang dinala niya para sa kanya. Sa labis na tuwa, niyakap ni Marie si Kay ng mahigpit, sumisigaw na siya ang pinakamabuti. Habang tumatawa si Kay, bumitaw si Marie na may nagniningning ng ngiti, nangangakong gagamitin niya ng mabuti ang mga materyales. May kakaibang liwanag ang lumitaw sa likuran ni Marie at napansin ni Kay ang kakaibang kumikislap na mga tuldik na lumulutang sa kanya. Naalala niyang nakakita siya ng katulad na berdeng liwanag mula kay Gale, at ngayon ay nakakaramdam siya ng mainit na dilaw na liwanag mula sa kalooban ni Marie. Naalala niya noon, habang pinapanood niya itong masayang magbuhat ng mabigat na kahon ng mga ore, naisip ni Kay kung paano niya laging pinapaliwanag ang paligid. Naalala niya ang kanilang pagkabata sa mga slum, kung saan ngumingiti siya ng maliwanag kahit wala namang dahilan, napagpasyahan niyang ang mainit at maliwanag na kulay na yun ay perpektong bagay sa kanya. Excited na sinabi ni Marie kay Kay na hindi na siya makapaghintay na ipakita ang kanyang lihim na proyekto, may pagmamalaking ngiti, inanunsyo niyang gumagawa siya ng isang custom dropper weapon, para mismo kay Kay. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Kay sa gulat. Sa pagkagulat tinanong niya si Marie kung totoo ba yun. Masaya namang niyang ipinagyabang na gumaling na ang kanyang engineering skills. Excited pa niyang sinabi na sa tulong ng mga dekalidad na ore, lalo pa niyang maa-upgrade ang sandata. Biglang bumukas ang pinto ng workshop, umalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag at isang boses ang nagsabing narinig nilang bumalik na si Kay galing sa Black Earth. Nagkomento si Ellie Cyan na inaasahan niyang dito niya siya matatagpuan. Nagulat, tinanong ni Kay sina Ellie at Gale kung ano ang sadya nila sa workshop, at binalaan silang huwag na siyang haminin muli o magsabi ng kakaiba. Ibinanggit ni Ellie Cyan na kung yun ang nais niya, ayos lamang sa kanya na gawin ito ngayon, ngunit natarante si Kay na kalimutan na lang niya yon. Ibinanggit ni Ellie Cyan ang kanyang napansin tungkol kay Gale, isang kahihiyan, dahil tila nakatuon lamang ito sa kanyang pagsasanay upang talunin siya. Nainis naman si Gale nang marinig ito at sinabi na huwag siyang pakialaman, at iparating na lamang kay Kay ang pangunahing punto. Ipinaliwanag ni Ellie na ipinatawag sila ng Pioneering Corps, dahil personal na pinuri ni Lord Luminescent ang kanilang misyon at nais silang bigyan ng gantimpala. Nagulat sina Kay at Marie sa pagbanggit sa kataas-taasang pinuno ng lungsod, at napagtantong mahalaga ang paanyaya. Itinulak ni Marie si Kay na umalis na agad, nang mag-alinlangan siya, iginiit niyang makikita niya ang sorpresa pagbalik niya at ngumiti, nangakong perpektong matatapos ang bagong sandata sa oras ng kanyang pagbabalik. Ngumiti pabalik si Kay at sinabing inaabangan niya yon. Sa napakalaking punong himpilan ng Dawn Pioneering Corps, ginabayan ni Ravian sina Kay, Gale, at Ellie sa isang mahabang pasilyo. Unang beses na makita ni Kay ang loob ng headquarters,
Humanga siya sa mga display ng kumikislap na specimen at mga sertipiko. Huminto si Ravian sa harap ng malalaking dobleng pinto at inanyayahan silang pumasok. Pumasok si Kay sa isang maluwang na opisina, kung saan may babaeng nakaupo sa likod ng mesa na may kaaya-ayang ngiti. Sinabihan niya si Kay na siya ang bida sa lahat ng mga chismis na kumakalat. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Camellia, ang kapitan ng Dawn Pioneering Corps. Kinabahan si Kay nang nakilala na niya ito, hindi makapaniwalang nakatayo siya sa harap ng tanyag na multicolor wielder na nababasa lang niya sa mga dyaryo. Habang hawak ang tasa ng tsaa, sinabi ni Camellia na huwag silang kabahan at ipinaliwanag na ipinatawag niya sila dahil nagulat siya na labis na pinuri ng colorist Red ang bagong recruit nito. Tumingin siya kay Kay, binanggit na bilang unang nagmay-ari ng itim, nagdulot ng kaba ang kanyang paglitaw sa pamunuan ng lungsod. Ininom niya ang kanyang tsaa at sinabi na, dahil may magandang dahilan na lumitaw, personal niya itong inimbitahan na pumunta rito. Gayunman, biglang nasira ang kanyang eleganteng tikas nang mabulunan siya sa tsaa at sumigaw na napakapait nito. Nainis siya at pinagsabihan si Ravian na tulad ng kanyang sinabi, na punuin na lamang ito ng matatamis na bagay tulad ng kakao. Napabuntong hininga naman si Ravian at pinaalalahanan siya na may baguhan sila rito, kaya maaari sana siyang magpakita ng kaunting dignidad. Ibinalik niya ang kanyang composure at muling naging kalmado. Ipinahayag niya na, ngayong nagpakilala na sila sa isa't isa, ibinigay niya ang mga kailangang misyon bilang pioneer. Ipinaliwanag niyang bawat isa ay tatanggap ng personal safe, at inilahad ni Ravian ang isang tray na may 3 card kung saan na ideposito ang kanilang sahod at gantimpala. Nang kunin nila ang mga card, napasinghap ang 3 ng sabay-sabay, nagulat sa laki ng halaga. Nang inig si Kay sa gulat, napagtantong kaya na niyang bumili ng bahay. Pagkatapos, ibinigay ni Camellia ang C-Rank Pioneer ID cards, ipinaliwanag na dahil sa napatunayang kakayahan nila, napagpasyahan ng Corps na laktawan ang probationary period. Sa huli, inanunsyo ni Camellia ang huling gantimpala, ang tanyag na chromatic workshop ay gagawa ng mga bagong custom droppers para sa kanila, na natiling nakatayo ang 3 sa pagkabigla. Tinanong ni Gale nang hindi makapaniwala kung totoo yun. Binanggit naman ni Ellie napaka-eksklusibo ng workshop at kahit mga maharlika ay nahihirapang makakuha ng appointment. Tumawa si Camellia at ipinaliwanag na VIP client ang Corps at ang chromatic workshop ang pinakamahusay sa lungsod. Tuwang-tuwa sina Gale at Ellie, formal na tinanggap ni Camellia ang 3 sa Dawn Pioneering Corps at ipinangakong ibibigay ang buong suporta. Masaya niyang binanggit na ang fragment na kanilang dinala, ibinunyag na ito ay napakahalagang item na konektado sa kaligtasan ng lungsod. Tumingin siya sa 3 at sinabing inaabangan niya ang kanilang mga susunod na gawain. Matapos ang tagpo na yon, makikita si Kay na nakatayo sa labas ng isang malaking gusali na may motif ng gear. Kontento sa kanyang araw, ngumiti siya kay Nero at tinanong kung hindi ba parang puro mabubuting bagay lang ang nangyayari. Pinagnilayan niya ang mabilis niyang pag-angat sa C-Rank at ikinatuwang naging pioneer siya. Habang papalapit siya sa workshop ni Marie, sabik siyang ibahagi ang magandang balita. Ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon sa pagkalito nang makita niyang bahagyang nakabukas na ang pintuan sa harap. Dahan-dahan niya itong itinulak at tinawag ang pangalan ni Marie. Tumigil siya sa kinatatayuan, ang tanawin sa loob ay nakapirmi sa kanya. Ganap na wasak ang workshop, nagkalat ang mga gamit, basag ang mga tubo, at puno ng guho ang sahig. Nakatayo si Kay mag-isa sa may pintuan, nanlaki ang mga mata sa gulat at takot habang nakatitig sa mga guho ng pinagtatrabahuhan ng kanyang kaibigan. Lumipat ang eksena sa isang bahagi ng Blackland, kung saan matatagpuan ang tinatawag nilang Eastern Forward Base ng Shining City. Tahimik ang paligid, ngunit panandalian lamang. Biglang nagkagulo ang mga sundalo nang ipahayag ng kanilang pinuno na dumarami ang mga halimaw na lumalabas mula sa Blackland. Agad niyang tinawag ang bawat squad upang kumilos at humanda sa paparating na labanan. Paglitaw pa lamang ng mga halimaw, agad na nagutos ang pinuno na unahin nilang atakihin ang malalaking nilalang upang mapahina ang puwersa ng kalaban. Samantala, habang patuloy ang labanan, isang babae ang pagod na nagtanong kung gaano pa katagal magtatagal ang abnormal na pinomenong ito. Sumagot naman ang isang lalaki, hinihikayat ang lahat na magsama-sama dahil tila walang tigil ang pagdating ng mga halimaw. Habang nagkakagulo sa ibaba at abala ang mga sundalo sa pakikipaglaban sa madidilim na nilalang, may isang figure ang tahimik na nagmamasid mula sa itaas. Ang may kagagawa ng lahat ay ang kambal na Viper, kasama ang Demon Sword. Natuwa ang isa sa kanila nang makitang nahihirapan ang mga tao, para sa kanya. Kung hindi nila kayang tiisin ang ganitong kalaking pag-atake, tiyak na madidismaya siya.
Sumang-ayon ang kanyang kambal, ngunit sinabi rin itong napakahina pa ng kanilang ginagawa, ang mga alon na sinasabing dulot ng Black Witch ay hindi ganito kaina, para sa kanya, ang paulit-ulit na pag-akit ng maliliit na nilalang ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Iminungkahi ng isa na kung nais nilang guluhin ang kasuklam-suklam na lungsod na yun, kailangan nilang gumawa ng mas matinding hakbang. Sandaling nag-isip ang kanyang kakambal bago ibinaling ang tingin sa Shining City, sa huli, nagpa siya itong kailangan niyang muling pumasok sa loob ng lungsod. Agad namang tumutol ang Demon Sword, sinasabing kalokohan ng pagpasok doon at tila ba plano nilang magpakamatay. Nainis ang Demon Sword at pinagtawanan ng sinabi nito. Tinawag pa niya itong tanga at tinanong kung wala ba itong naaalala. Dagdag pa niya, hindi naman siguro masakit para dito kung malaman ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Viper na sa ilalim ng Shining City ay may mga lihim na lagusan na direktang nagdurugtong sa Blackland, at higit pa roon, may isang bagay sa ibaba na maaaring maging kapaki-pakinabang, ang Undercity. Samantala, bumalik ang eksena kay Kay, nagulat sa kanyang nasaksihan sa loob ng shop ni Marie habang tinatawag niya ito. Agad siyang pumasok at nagmamadaling hinanap si Marie, ngunit wala ito kahit saan. Sinuyod niya ang bawat silid, ngunit hindi pa rin niya ito matagpuan, maging sa workshop nito. Napansin niyang magulo ang paligid, dahilan upang maisip niyang may kumidnap kay Marie. Sa galit, mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao habang iniisip kung sino ang may kagagawa nito. Binalika niya sa isip ang mga pangyayari at nangakong kung mauulit man ang ganitong sitwasyon, hindi na siya papayag na mangyari ito muli. Habang malalim ang kanyang iniisip, biglang may umalingaw-ngaw na tunog sa paligid na agad nakakuha ng kanyang atensyon. Pagtingin niya sa sahig, nakita niya si Nero na lumilitaw mula sa pagitan ng mga anino. Bigla itong tumalon patungo sa isang mesa, na ikinagulat ni Kay. Lumapit si Nero sa isang robotic na kamay, at doon napagtanto ni Kay na ito ang tinutukoy ni Marie, ang customs point. Napaisip siya at naunawaan na may nais ipahiwatig si Nero, kaya ginamit niya ang kanyang inverted sight. Sa sandaling yun, nagliwanag si Nero, pati na rin ang robotic na kamay na nag-iwan ng mga gintong particle ng liwanag. Sinundan niya ang bakas nito hanggang sa isang pintuan, tulad ng inaasahan, kapareho ito ng enerhiyang nakita niyang nagmumula kay Marie. Nagpa siya siyang sundan ng bakas, kahit hindi niya alam kung nasa maayos na kalagayan pa si Marie. Napahawak siya sa kanyang ulo at pilit pinakalma ang sarili, alam niyang sa ganitong sitwasyon, kailangan niyang isantabi ang emosyon. Malinaw sa kanya, ang mga kumidnap ay ang parehong grupong dati nang humahabol sa kanila upang palabasin siya. Napahawak siya sa kanyang buhok sa galit at tinawag ang mga ito na basura ng lungsod, sila ang unang naghamon sa kanya. Sa isip niya, kinausap niya si Marie, pinatitibay ang loob nito at sinabing magtiis muna dahil hahanapin niya ito sa lalong madaling panahon. Matapos magpas siya, agad niyang kinuha ang robotic na kamay mula sa mesa. Isinuot niya ito sa kanyang braso at sinimulang gamitin. Habang lumalabas ang kanyang madilim na kapangyarihan, natuwa siya, perpekto ito para sa kanya. Sa bawat galaw, naramdaman niyang tumataas ang kanyang lakas at kahusayan, kahit tumagal pa ang laban, alam niyang kakayanin niya. Doon niya tuluyang naunawaan kung bakit nahuhumaling ang mga pioneer sa mga spoit. Kinuyam niya ang kanyang kamao at tinawag si Nero, sinasabing kailangan na nilang umalis. Habang palabas sila ng shop, binanggit niyang kailangan nilang matagpuan si Marie sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang sandali, dumaan siya sa makipot na eskinita at nadaanan ang tatlong matandang nakaupo sa pader. Pagkalampas niya, napansin niyang biglang tumayo ang mga ito at naging alerto habang sinusundan siya ng tingin. Patuloy siyang sumunod sa gintong particle hanggang sa marating niya ang isang lugar. Tinanggal niya ang kanyang hood, sapagkat mukhang dito na nagtatapos ang bakas na kanyang sinusundan. Dinala siya ng liwanag patungo sa isang pasukan sa ilalim ng lupa, hindi niya lubos maisip na may ganitong daanan sa lugar na ito. Habang naglalakad siya noon, napansin niyang unti-unting damadami ang mga palaboy sa paligid, ito pala ang dahilan. Bigla siyang naputol sa pag-iisip nang may dumating. Napalingon siya at nakita ang isang lalaki na biglang tumawa, tila tama ang kanyang hinala at hinihintay talaga niya si Kay na dumating. Tahimik na tiningnan ni Kay ang grupo, agad niyang napagtanto na ito ang mga taong hinahanap niya, mayabang na sinabi ng lalaking berdeng buhok kung nakalimutan na ba niya ang kanyang mukha. Ipinahayag pa nito na sila ay hindi masyadong magkaibigan, ngunit may hindi pa natatapos na gawain, na natiling tahimik si Kay ilang sandali pa. Kalmadong nagtanong si Kay kung nasaan si Marie. Sa pagkarinig nito, galit na tumugon ng lalaki at sinabihang bastos si Kay,
Sabay banta na pag-iisipan muna niya ang sarili bago magtanong ng ganoon. Naalala ng lalaki ang nangyari noon, kahit hindi niya eksaktong maalala ang lahat, malinaw sa kanya na siya ay winasak at iniwan sa ganitong kalagayan. Galit niyang sinabi na alam ba ni Kay kung ano ang pinagdaanan niya, na kailangan niyang makipagsapalaran sa pinakamababang bahagi ng organisasyon para lang maibalik ang kanyang lakas, na buhay siya sa pag-asang makaganti balang araw. Naalala rin niya ang sinabi ni Lord Blanc na dadalhin siya roon, at walang nagsabing kailangan siyang maging buo. Ngayon, perpektong pagkakataon na yon para maghiganti, banta niya kay Kay na babayaran nito ang lahat, kasama ang interes. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan at sabay-sabay silang sumugod. Ngunit nanatiling kalmado si Kay, tumayo siya at inilabas ang kanyang sandata, habang ang itim na kapangyarihan ay unti-unting lumitaw sa kanyang kamay. Mula roon, nabuo ang isang madilim na patalim. Sinabi niya na wala siyang oras para sayangin ang kanyang panahon sa lugar na iyon. Sa matalim niyang tingin, binigkas niya na ang mga tulad nila ay mga basurang hindi karapat-dapat sa awa. Habang nagsasalita siya, isang lalaki ang biglang sumugod gamit ang itak, ngunit mabilis itong naiwasan ni Kay. Sa isang iglap, gumanti siya at hiniwa ang braso at binti ng kalaban gamit ang kanyang patalim. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa natitirang grupo at sunod-sunod na pinabagsak ang mga ito sa mabilis na pag-atake sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nabahala ang pinuno nang makita ang nangyayari, itinaas niya ang kanyang sandata at naglabas ng malakas na enerhiya, sabay sigaw na isa si Kay na baliw na halimaw. Pinakawalan niya ang isang napakalaking hiwa ng enerhiya patungo kay Kay. Ngunit hindi man lang natinag si Kay, itinaas niya ang kanyang braso upang harangan ang atake, at sa halip na tamaan, sinipsip niya ang kapangyarihan nito. Labis na nagulat ang pinunong may berdeng buhok sa kanyang nasaksihan. Sa isang iglap, mabilis siyang sinunggaban ni Kay bago pa siya makakilos. Mahigpit na hinawakan ni Kay ang kanyang leeg at sinabi na iba na ang sitwasyon ngayon, hindi niya gustong manakit ng tao nang walang dahilan. Habang nakakalat ang mga katawan sa paligid, sinabi niya na ang pagdukot ng mga inosente ay ibang usapan na, may mga kaparusahang hindi maiiwasan, may ilan na maaaring hindi na muling makalakad. Sa malamig niyang tingin, idinagdag niyang kasalanan nila ito, kaya dapat lang magpasalamat sila dahil buhay pa sila. Dahan-daang sinipsip ni Kay ang kapangyarihan ng lalaki gamit ang kanyang sandata, galit niyang sinabi na ang mga tulad nitong tinatawag ang sarili na pioneer, ngunit gumagawa ng maruruming gawain ay kasuklam-suklam. Nanginginig sa takot ang lalaki habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Sinabi pa ni Kay na ang mga tulad niya ay hindi karapat-dapat sa liwanag. Sa sandaling yun, napasigaw ang lalaki sa matinding sakit habang tuluyang hinihigop ni Kay ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, dahan-daang naglakad si Kay habang bitbit ang lalaki, sinabi niyang kailangan niya ito, isang gabay pababa. Tumalon siya patungo sa malalim na butas kasama ang lalaking berde ang buhok, at sabay silang bumulusok pababa. Natano ni Kay ang isang liwanag sa pinakailalim habang patuloy silang bumabagsak hanggang sa tuluyang makarating sa ibaba. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid, masusing pinagmasdan ang lugar habang iniisip na hindi niya akalaing babalik pa siya rito. Sa sandaling yon, tuluyan nilang narating ang Undercity. Sa loob ng Undercity, nagsimulang maglakad si Kay kasama ang lalaking boss sa makipot na eskinita. Tinulak niya ito upang pabilisin ang kanilang paglalakad, at binyantaan ng lalaki na huwag magtangkang gumawa ng anumang kalokohan. Napatingin ang lalaki sa kanya at sinabi kay Kay kung sa tingin ba niya ay ligtas siya matapos makialam sa grupo ng Shadow. Ngunit nanatiling tahimik si Kay habang nakikinig. Ayon sa lalaki, hindi siya magtatagal mag-isa, ngayon na may marka na siya, tila tapos na ang kanyang buhay. Pagkasabi nito, agad sinakol ni Kay ang lalaki sa leeg, namilipit ito sa sakit. Tinitigan niya ito ng matalim at sinabihan, kung nakapagsasalita pa siya, mukhang hindi pa niya nauunawaan ang sitwasyon. Inutusan ni Kay ang lalaki na tumahimik at pangunahan ang daan, kung may mangyaring masama kay Marie, dapat na nitong ihanda ang sarili. Nang marinig yun, malamig na pawis ang bamalat sa lalaki sa tindi ng takot. Habang naglalakad, narating nila ang sentro ng lungsod ng Undercity, kung saan dagsa ang mga taong gumagalaw sa mga kalye. Tumingin si Kay sa paligid, napansin niyang hindi man lang nagbago ang lugar. Isang lungsod sa ilalim ng lupa, isang lugar na hindi kailanman naabot ng liwanag ni Luminous, tulad dito ng aninong nananatili sa ilalim ng mesa, kaya naging pugad ito ng mga gang. Sa walang batas na wasteland, ang mga walang kulay, itinuturing na walang halaga, ay napipilitang magtrabaho sa mga minahan sa ilalim ng lupa, yun lang ang paraan upang sila'y mabuhay.
Habang patuloy siyang nagmamasid, napansin niya ang isang lugar, ang mismong lugar kung saan niya unang nakita si Marie. Napamura sa inis ang lalaking kasama niya, tinawag niya si Kay na isang kawawang bata. Ngumiti ang lalaki sa sarili niyang isipan, mag-enjoy siya habang kaya pa nito, naisip niya, ang tunay niyang layunin ay dalhin si Kay sa base, diretso sa kanyang kamatayan, ilang sandali na lang, at mararating na nila ang kanyang libingan. Di nagtagal, narating na nila ang kanilang destinasyon at sandaling huminto. Biglang may narinig na yabag ng paa, napatingin si Kay na sa wakas, dumating na rin siya, sabi ng isang figura. Habang papalapit ang grupo, nagsalita muli ang figura, akala raw niya'y mamamatay na siya sa pagkabagot habang naghihintay. Sa loob ng ilang sandali, napalibutan si Kay ng grupo. Namangha ang mga ito sa kanyang itim na kulay, isang kulay na tila nakakapanlumo, may ilan pang nagbiro kung nahulog ba siya sa bar aisles ng langis, kasabay ng kanilang tawanan. Pagkatapos, lumabas ang isang lalaking mahaba ang buhok, tinawag niya si Kay na, itim, at sinabing sa wakas ay nakarating din siya. Nang makita ng lalaking boss ang kanilang team leader, agad niya itong tinawag at nagmamadaling lumapit. Ipinahayag niyang dinala niya si Kay, gaya ng utos. Ngunit malamig siyang tiningnan ng team leader, muli niyang pinuna ang pagkawala ng kanyang kulay, dahil para sa kanya, ang walang kulay ay walang silbi. Nang marinig yun, nang inig sa takot ang lalaki at agad humingi ng paumanhin, ipinaliwanag niyang hindi niya ito maiiwasan, ngunit pinutol siya ng team leader, lumipas na ang kanyang pagkakataon. Wala na siyang pakinabang, at doon na ito magtatapos. Kasabay nito, ginamit ng team leader ang kanyang sandata at walang pag-aatubiling tinapos ang lalaki sa isang malupit na tama sa leeg. Bumagsak ang lalaki sa sahig, kalmadong pinagmamasdan ni Kay ang lahat ng nangyayari. Ang tanging sinabi ng team leader, nagsayang lang siya ng oras sa isang basura, tahimik si Kay, nakatingin sa bangkay. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang team leader kay Kay, bitbit ang kanyang sandata, sinabihan niya ang grupo na tila hindi pa rin sila nagbabago. Diretsahang nagsalita si Kay, ngayon na narito na siya, sabihin sa kanya kung nasaan si Marie. Napatawa ang team leader, kung hindi pa raw niya nauunawaan, dapat niyang pag-isipang mabuti kung sino ang may kontrol sa lugar na ito, at magdalawang isip bago siya tumapak dito. Ngumiti pa siya at sinabi na kung patuloy siyang magiging ganoon katigas ang ulo, lalo lamang siyang mahihirapan na mahanap ang babae, kahit isa lamang siyang taong walang halaga, hindi ibig sabihin na wala na siyang silbi. Dumilim ang ekspresyon ni Kay nang sabihin ng team leader na walang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa kanya, kasabay pa ng pagtawa nito. Sa matalim na tingin, binyantaan ni Kay ang team leader, wawasakin na lang niya ang lahat. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang sandata at naglabas ng madilim na enerhiya. Ibinalot niya ito sa kanyang kamao at naghanda para sa pag-atake. Nang makita yun ng team leader, hindi niya maiwasang magulat sa lakas ng kapangyarihan. Agad tumalon si Kay sa ere, winasak ang lupa sa lakas ng kanyang pagtalon. Mula sa itaas, inihanda niya ang isang matinding pag-atake laban sa grupo. Buong lakas niya itong ibinagsak sa harapan nila, dahil sa tindi ng impact, nagkaroon ng malawakang pagkawasak, nagliparan ng mga bato at umangat ang makapal na alikabok. Sa loob ng isang gusali, naramdaman ng isang lalaking nakaupo sa sofa ang malakas na pagyanig. Napatingin siya nang may biglang tumawag sa kanya, manager. Isang tauhan ang nagmamadaling pumasok, tinanong niya ito kung ano ang nangyari, ipinaliwanag ng tauhan na may masamang nagaganap, ang itim na batang dapat nilang hulihin ay nagdudulot ng matinding gulo, at kailangan niya itong makita. Nang marinig ang balita, agad tumayo ang manager upang puntahan ang pinangyayarihan. Samantala, sa labas, nagkagulo ang grupo, nabahala ang team leader at nag-utos na harangan si Kay hanggang sa dumating ang taong hinihintay nila. Sa oras na yun, isa-isa nang pinatumba ni Kay ang mga kalaban gamit ang kanyang mga suntok. Kahit gaano pa karami ang mga ito, tila walang kahirap-hirap niyang pinapalipad ang mga ito sa ere. Nang makita yun ng team leader, kinabahan siya, hindi siya makapaniwala, ang taong yun ay parang isang halimaw. Biglang dumating ang manager sa eksena at agad na nagtanong kung ano ang nangyayari at kung ano ang ginagawa nila. Natuwa ang team leader nang makita na dumating na ang kanilang hinihintay, ang kanilang manager na may kulay kahel na buhok at maraming tato sa braso. Pagdating ng manager, nakita niyang nakabulagta na sa sahig ang kanyang mga tauhan, nagtaka siya kung bakit napakaingay at bakit hindi nila mahuli ang nag-iisang itim. Para sa kanya, nasisira na ang reputasyon ng kanilang grupong Shadow na namamahala sa Undercity, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan na walang silbi.
Napatingin si Kay sa manager at agad niyang napagtanto na malakas ito. Natawa ang team leader habang itinuturo si Kay, sinabing mamamatay na siya ngayon, ipinagmalaki pa niya ang kanilang manager, isang A-rank pioneer, kahit gaano pa raw kalakas si Kay, hindi niya ito matatalo dahil isa itong tunay na mandirigma. Napakamot ang manager sa ulo habang nagsasalita ang team leader, sinabing dapat nakinig na si Kay habang maayos pa ang usapan, ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Pagkasabi nito, agad naglabas ng napakalakas na kapangyarihan ang manager at mabilis na tumalon sa ere. Buong lakas niyang ibinagsak ang kanyang kamao patungo kay Kay, ngunit mabilis itong naiwasan, na nagresulta sa matinding pagkawasak ng lupa. Sinamantala yun ni Kay inihanda niya ang kanyang kamao at umatake. Pinaulanan niya ang manager ng sunod-sunod at mabilis na suntok na tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang natinag ang manager, sa halip, natawa pa ito at tinanong si Kay kung sa tingin ba niya ay magaling na siya, sabay sumugod muli. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Kay, nakatayo at handa sa susunod na pag-atake. Muling itinaas ng manager ang kanyang kamao upang tapusin si Kay, ngayon siya naman ang aatake. Buong lakas niyang pinakawalan ng suntok, at wala ng oras si Kay upang umiwas. Sa tindi ng tama, napalipad si Kay at bumangga sa pader. Ngunit kahit ganoon, nanatili siyang nakatayo, kalmado pa rin. Hindi na nagsayang ng oras ang manager at muling sumugod. Nagpakawala siya ng isa pang malakas na suntok, ngunit mabilis itong naiwasan ni Kay. Sinamantala ni Kay ang pagkakataon, iniunat niya ang kanyang kamay at ginamit ang kakayahang ink drain. Nahawakan niya ang tagiliran ng manager, sa sandaling yun, nanlaki ang mata nito sa pagkagulat. Habang nakatingin kay Kay, naramdaman niyang may tila nawawala sa kanyang loob. Ngunit ayaw niyang magpatalo, sumiklab ang kanyang mga mata sa determinasyon. Kasabay nito, naglabas siya ng matinding kapangyarihan na nagpa-atres kay Kay. Sinabihan niya si Kay kung sino sa tingin nito ang kanyang kinakalaban. Tinawag niya si Kay na isang itim, at sinabing itigil na nito ang panlilinlang, hindi niya alam kung anong mga salik ang naglalaro, kaya kailangan na niyang magseryoso. Kasabay nito, ang mga tipak ng bato ay unti-unting dumaikit sa kanyang katawan. Habang halos matabyunan siya ng bato, sinabi niyang nahihirapan na siyang kontrolin ang kanyang lakas. Humarap siya kay Kay gamit ang kanyang bagong anyo, isang kapangyarihang matagal na niyang hindi ginagamit. Ngunit malamig lamang siyang tiningnan ni Kay, hindi pa rin sapat ang kanyang lakas. Napagtanto ni Kay na hindi sapat ang kanyang kasalukuyang estilo ng pakikipaglaban, kailangan niyang maging mas mahusay, kailangan niya ng isang nakamamatay na sandata upang pabagsakin ang kanyang kalaban. Kaya ginamit niya ang sandata sa kanyang braso at nagpakawala ng matinding kapangyarihan ng itim sa paligid, agad nitong nilamon ang manager. Dahil dito, nagulat ang manager, hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalamag na pakiramdam, habang nakatingin siya kay Kay, na napapalibutan ng iba't ibang sandata. Napatanong siya sa sarili, ito ba ang tunay na kapangyarihan ng itim? Sa matalim na tingin, tuluyang ginamit ni Kay ang kanyang kakayahan, ang Black Arsenal.